Sinampahan ng patong-patong na reklamo si Vice President Sara Duterte bukod pa yan sa disbarment complaint at sa nilulutong impeachment. Tila nagka-unity ang ilang kritiko at dating kaalyado ng mga Duterte na ang gusto na ngayon ay mapatalsik ang bise. Marami raw kasing red flag si VP Sara. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Sa video na ito na ipinalabas sa presko ng PNP, makikita si Vice President Sara Duterte na kinakausap ang police doctor na inatasang sumama sa paglipat sa ospital kay Attorney Zulaika Lopez noong Sabado. Maya-maya umeksena ang head ng Vice President Security na si Colonel Raymond Lachica. Itinulak at itinaboy niya ang pulis. Huwag ka na bumida! Huwag ka na bumida, sir! Please, back up! Ang police doctor na nasa video si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Nagsampa siya ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay VP Sara, Colonel Lachica at ilan pang tauhan ng OVP. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan in the performance of our duties and then naging ganon pa. Nobody is above the law. Kung meron paglabag, ay ating sasampahan ng kaso. Nauna nang naghain ng sabina laban sa bise para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Nag-ugat yan sa pagbabanta ni VP Sara na kapag pinatay raw siya ay may nakausap na siyang papatay rin kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. Natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law. Hindi actionable ang maghabilin ka. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Bukod sa patong-patong na reklamo, meron pang inihaing petisyon sa Korte Suprema para ipa-disbar si VP Sara. Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang nagsampa niyan. Ito, si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Dating kaalyado ng mga Duterte si Gadon pero nagsisisi na raw siya ngayon. Napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka hindi siya nag-aaral. She is totally detached from realities. Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, siguradong-sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Meron pang isang anonymous sender na sumulat sa SC para hilingin ang disbarment ng bise. Ang Department of Justice ipinauubaya na yan sa Korte Suprema, lalo't may nakabinbin na ring disbarment case laban kay Inday Sara nang manuntok siya ng court sheriff noong mayor pa siya sa Davao City. Buwelta naman dyan ni VP Sara. Lahat na. Babanatan natin siya. Tingnan natin dito kung saan yung tatama. Sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. May asunto na, may disbarment complaint at may isasampa pa raw na impeachment complaint. Kabilang dyan si dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes IV. Dapat na raw mapatalsik si VP Sara. Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko, may topak eh. Nakarating na rin kay Madam Vice President ang planong impeachment at ang sagot niya. I can always try na mag-impeachment. If I get impeached, then that is my end. Tapos. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.